Hi, good morning, good evening, good afternoon, good day. Kung nasaan man kayo. At welcome na naman sa panibagong vlog. And, syempre, ngayon magpa-part-time kami ni Mrs. at may sweldo na naman doon, di ba? Madumi yung ano namin ngayon, yung bahay namin. Nag-ano kami kasi ni Mrs. kagabi. Nag-dinner kami kasama yung mga katrabaho ko. So, ano tira lang dito yung mga bata. At naglaro sila ng PlayStation. Ayun. Ayun yung resulta. Ayun, nagpe-prepare na si Mrs. ng umagahan namin. Huwag mo munang gawin yan. Gagawin mo na rin. Na. Yan, meron tayo ditong beef. Ibig sabihin ng beef manso. Ayan. And shrimp. Ibig sabihin gamberetti. Ang layo, no? Ang layo sa English, ang layo din sa Tagalog. Ganun ang salitang Italiano. And ito. Curry. Ayan. Curry, okay lang. So, ayun, kainanan muna kami. At lalabas ko pa tong si Posty. Dito tayo, Posty. Tingnan nyo yung book nyo. Yan. Ito si Posty. Bigay lang siya sa amin. Dati kasi nung kasabay niya tong bahay na to nung nagkaroon kami ng bahay. Tuta pa siya, kakabigay lang sa amin. So, ang nangyari nun, gusto niya yatang lumabas. Teka lang. So, ang nangyari nun, sabi ko kay Mrs. Bakit gusto ko ng tuta? Si Mrs. gusto rin. Gusto ni Mrs. yung malalaki yung mga corgi. So, sabi ko, gusto ko yung yung katulad ng, ito nga, yung Jack Russell na mabalbon. At yun, may kakilala kaming Pilipino na Filipino, half Italian na breeder siya dito. So, ayun, tinawagan ko. Sabi ko nga, parang gusto ko ng aso na binibenta niya. Tinanong ko kung magkano. Tapos wala siyang available na tuta nun, pero sakto. Buntis yung nanay niya ng aso na to. So, yun, hinintay namin. Lalaki sana ang ang gusto ko eh. Kasi yung lalaki, yung sabi ko sa akin pag yung lalaki. Tatlo lang itong inanak ko, 4. 2 lang yung nabuhay. Ito, tsaka yung may kapatid pa siyang isang babae rin. Babae ito si Posty. Panlalaki lang yung pangalan niya. Kasi yung pangalan niya kinuha ko sa singer na si Post Malone. Diba, Posty yung niya, yung palayaw. I-favorite ko yun. So, kaya Posty yung pinangalan namin. And ayun nga, tinawagan ko siya na sabi ko gusto ko ng aso ng ganito. Tinanong ko kung magkano niya ba bibigay. And yun, regalo na lang sa amin to. Regalo sa amin yan. Tapos, yung binayaran ko na lang dyan, yung chip. May chip yan yung para nakaregister siya dito sa, pag nakita siya sa kalsada, alam kung kaninong aso. Tapos yung mga turok, siyempre may anti-rabies, yun lang yung binayaran ko. At saka documents niya. Pero hindi niya na pinabayaran yung, hindi niya na binenta, di ba? Okay na okay. At ayun, pag may nakakakita nga sa akin na dala-dala ko yan sa kalsada, ang daming nagtatanong kung saan ko nabili. Sabi ko, bigay lang sa akin to. Pero umaga namin siya pinakapon. Siguro mga 1 taon pa lang, pinakapon na namin. At ayun nga, ayaw ni Mrs. kasi nang dumami pero sa bandang huli, ang dami nagsasabi sa akin na sayang. At pinakapon namin. Posty! Kasi to siya nasaan na? Posty, Benny! Kasi siya pure. Pure siyang Jack Russell. Bait niya, no? Yung balahibo na yan. Ganyan kasi ang gusto ko, yung balahibong Jack Russell. Di ba? Yun, nakapag-gasolina na kami. At pa-part-time muna. Para exercise din, di ba? 10 a.m. na. At nag-request yung amo na kung pwede magtrabaho kami ng 30 minutes na dagdag. Kaya siguro matatapos kami mga 11 na. 11:30 or 12. Ay. At may nagtatanong pala ng sa akin. Hindi ko alam kung 2,205 ba o 2,500 pesos. Tinatanong niya kung magkano ang sweldo ng sa bahay yata. Magkano ba ang sinasweldo mo buwan-buwan? Depende.
Na yung lahat-lahat na, yung pinakamalaki. 800. 800, kala ko 1K. Kasi kasama yung mga pagasugito. Oo nga, yun nga sa tanong ko yung total eh. Kasama yung pagasugito. Lahat nga eh. Hindi kasama yan, no? May kasi 950. Ah, 950 lang pala ang sweldo ni Mrs. Bonbon. Then, May, oo nga, may full, may part-time. 1, ano yan? mga quasi Halos ano lang pala, 1,000. Sabi natin 60K, buwan-buwan. So ayun, pag ano naman, pag... Pero wala sabi. walang Sabat Linggo. Pag caretaker naman, caretaker. Caregiver, medyo malaki. Meron, may naghanap sa amin nung isang araw, 1,500. 1,500 tapos doon ko na nakatira sa bahay nung amo mo, ibig sabihin wala kang babayarang mga kuryente, tubig, renta. Kumbaga ano sa iyo yung 1,500, di ba? Malinis. Tapos kadalasan dito pag nagtatrabaho ng mga ganon, caregiver, yung naglinis ng bahay, kadalasan yan 2 araw walang pasok. Pag caregiver, halos kadalasan Huwebes, no? Huwebes, Sunday, walang trabaho yan, mga yan. Pero ako, katulad ko, sa pabrika ako, wala akong trabaho ng Saturday and Sunday. Tapos yung sweldo ko halos doble ng kay misis ko. Isa yung sweldo ko. Yun ang kagandahan. Kasi lahat naman kasi katulad yun, nagsimula rin ako sa mababang sweldo. Simula yata ako ng 800 lang. Tapos yun, tumaas yun hanggang sa halos doble na ngayon. Mas sigit pa ng konti. So yun ang kagandahan dito. Pag nagtagal ka sa trabaho, mas malaki yung sweldo. Pataas ng pataas. Pero meron naman iba na talagang sinuswerte. Pag namamatay yung inaalagaan nila, pag nagka-caregiver sila, yung namamatay yung inaalagaan nila, may nabibigyan pa ng mga lote, ng bahay, no? Ayun, swerte yun. Dapat talaga nun, mabait na mabait ka sa trabaho mo, sa amo mo, tsaka mahal na mahal ka dapat nun. Marami nang ganun nangyari dito na namatay yung amo. Yan, niregaluhan sila ng bahay dito, di ba? Yun ang instant anong tawag doon? Tatawagin doon instant yaman. Biglang bahay sa Italia, isulong. Medyo mapagkasi kaya inuubo ako. Pero nakalagay naman sa weather, hindi naman uulan ngayon. Pagi lang siguro talaga, no? Pagi, tapos ang tawag dito, medyo may hamog. Hindi ko pa na nasabi sa inyo yung trabaho namin na to, part-time lang to. Ang singil namin dito, 10 euros isang oras. So pinagdadagdag kami ng 30 minutes. Ibig sabihin 30 minutes kay misis, 30 minutes sa akin. Magiging 3 oras yun, 30. Sa isang araw nung tatrabahuin namin, 30 euros. 2K, di ba? At itong nakakwento ko itong sa inyo ay ayun lang yung mga naririnig ko dito sa sa paligid-ligid namin. Pero siguro sa ibang lugar may mas malaking trabaho, katulad ng mas malaking city, di ba? Katulad ng Milan, mas malaki yata ang sahod doon, no? Di ba? Magkano doon yung nagbabantay ng matatanda? Ng caregiver? Hindi, wala. Pero malaki. Dito kasi, alam niyo naman, medyo probinsya to.
15 euros Oo. per hour? Sila, 12 na eh. 12 na sa Florence. Okay na, no? Katulad ng mga part-time dito, nag-umpisa lang yan. 7 euros. Ngayon, 10 euros na. Di ba? Sa trabaho ko, ayun, mataas ang extra, yung overtime. Overtime ko sa isang oras, mapatak halos ng 14 euros. Bale, sabihin natin na yun, magwa 1K na yun. Isang oras lang yun. Pero ang problema tamad ako mag-overtime. Tsaka, bibira kami nag-overtime talaga. Depende kung maraming trabaho talaga. Sobrang lapit na namin sa trabaho. Kakayod na naman. Kasi amo natin mo La Costa. Bakit? Nagpapalibro sa namin. Paano nga ba mag-withdraw? Ha? Nasa yung card? Sige. Bye. Dito na kami. Parking. Yung kagandahan dito pag nakamotor ka lang eh. Ang dami mong makikitang parking. Hindi ka tulad pag nakakotse dito. Ang daming bawal parkingan dito. Naiwan mo lang ng konti ang sasakyan mo, may multa ka agad. So yun, trabaho muna kami. Ayun, nandito na kami sa sentro. Ang ganda ng pag tinignan mo yung sa baba, ay kitang-kita yung parang isang lugar na nakalubog sa maraming pag. Pero pag ganitong action cam, hindi makikita. Dahil hindi naman ito nasusub. Tingnan natin mamaya sa telepono pag nandun tayo sa taas. Pwede ka na magtrabaho? Ha? Ayan yung sinasabi kong view. Puro pag yan. Yun yung bahayan na yun dun sa amin. Diyan sa amin. Pero hindi kita. Ganda, di ba? Ayan, trabaho na kami. Wala pong masyadong tao dito sa sentro. Pero mga turista pa lang sigurong maagang gumising. Andun si Mrs. nagwi-withdraw ng pera. Ay. Ayun, no? Si Mrs. Ay. Trabaho naman. Di ba? Swelduhan. Ano yung TikTokers? May mga nagtitiktok? Turista. Mga turista na nagpipicture. Si Mrs. pag nag-TikTok yan, wala, Sintana! Yan, kumita na naman kami ng 150. Di ba? Medyo nagdagdag kami ng nung oras ng makaraang araw at nag-general cleaning kami nung pagkatapos ng New Year, di ba? Kaya, ayun, medyo malaki ngayon. Dapat ito 120 lang. Pero ngayon 130. And ayun, trabaho na ulit kami. Silip muna tayo sa sentro. Asa nagtitiktok? Surrender na natin ito kay Mrs. na. Ay, yun, tapos na kami magtrabaho. Pauwi na sa bahay. At, ayun, may nagtanong pala sa akin, 2.5 pala yung tinatanong niya kung totoo ba daw na ang sweldo ay 2.5 dito. Pwede, pero hirap na hirap ka na naman nun, di ba? Hindi, depende. Ang dami mo ng amo siguro noon. O sa malalaking city, pwede na. Sa trabaho. Sa mga Milan siguro na pwede. Pwede. Oo nga, pero medyo mahirap na. Ayun, so nagtanong sa akin ng 2.5 ang sweldo dito. Pwede pala. Teka, anong pangalan nun? Kaka-reply niya lang eh. Pwede. Posible
Pwede naman. Ang pangalan nun? Si... Pangalan nito? Nerea ang Grillabo. Nerea ang Grialbo. Grialbo. Ayun, tinatanong niya kasi kung pwede bang sumweldo. Kung totoo ba na nasweldo ng 2.5? Pwede, di ba? Depende Kahit sa mga pabrika, katulad sa akin, ang sunweldo ko yata ngayong last, 2.8 yata. Pero ano yun, may kasama yung tawag doon. Oo, yung tax ng buong taon na naipon. So, sinama doon. Kaya, ang sunweldo ko ngayong January ay 2.8. Di ba? Pero malaki na yun. Kung magkano yun? Malaki na yun sa sa 150. Magkano yun? Nasa 160,000 o 170 siguro na sa pesos. Pero sa domestic, mahirap yun. Pero sa domestic, siguro makukuha mo yun. Pero, ang dami mo siguro amo nun. 2.5 na. Oo, pagod na pagod ka siguro nun. So yun, tapos na kami magtrabaho. And, uwi na. Bili naman ng iluluto pang tanghalian. At, tara, let's go. Ha? 4 oras. Naka-4 na oras kami ngayon. Bali, dalawa-dalawa lang. Siyempre, 2 tao. 4, di ba? Ang total. Ayun, ang madaling kumita dito ng mga ganong 2.5, yung siguro, yung mga katulad na nagagawa sa kotse. Ayan, dahil dito ang mga trabaho lang nun, 8 ng gabi, mga labas na, o 5 ng hapon. So, pwede pa silang di ba? Mag part-time, magawa ng iba pang kotse, yung private, di ba? Private na usapan, hindi kasama dun sa trabaho. And Saturday, Sunday, pwede rin sila magtrabaho ng mga ayusin yung kotse. Bayad yun. At katulad ng trabaho dati ng kuya ko, ng kapatid ko, naman siya, tubero. Ayun, malaki rin ang sweldo nun. Tapos, hanggang 5 lang ang trabaho nun. Ibig sabihin, 5 ng hapon, pwede ka pang umextra, di ba? Tapos sa balot linggo, wala rin pasok yon. Pwede kang, dahil yung ginagawa dati ng kapatid ko, pumupunta siya sa mga ibang bahay ng mga Pilipino, mga Italian. So, yun, nag-aayos siya ng mga tubo doon. Malaki, minsan kontrata lingguhan yun. Tuwing alas 5, lalabas siya, tapos diretso na doon, tatrabaho. Di ba? At depende rin kung may makikita kang trabaho na malaki magpasweldo, di saglit lang yung 2.5, di ba? Di ba, Chi? May kaibigan pala akong truck driver. Ayun ang literal na sumasweldo ng ng 2.5 mahigit pa, di ba? Halos 3. Pero, dadrive ka naman. Dadrive ko ng truck na malaki. Kailangan mo ng license na ibang klase dito kasi kailangan mo pang kumuha ng iba pa yung lisensya ng kotse at saka ng mga truck. At isa pa, alas 2 yata, alas 3 ng madaling araw, bumabiyahe na yon. Tapos, ayun, minsan may trabaho ng Sabado, minsan wala. Pero laki ng sweldo, di ba? Yun lang. Ayun, nandito na kami sa bahay. 1:30 na. Ngayon pa lang kami magtatanghalian. So, marami naman ditong merienda. And, luto na ng pasta. Pasta with salmon. Yan Tapos ito yung second plate, karne. At vegetable salad. Bumili ako ng ano ba to? Dr. Pepper. Lasa siyang gamot. Yung gamot ng bata pag pampatangkad.
Ah. So, ayun, luto muna. Tapos papahinga mamaya. And importante naman doon, wala nang gagawin, di ba? Tapos may sweldo pa. Ay, kain na. Ayan, pasta with salmon. Siyempre meron tayong karne dito. Vegetable salad. At anong oras na? Mag-alas 2 na. Ay, misis pala may trabaho pa mamaya. Dito lang naman sa malapit. So, ayun. Thank you, Lord. Kain na ulit. Ay, kakagising ko lang. At buhayin ko yung heater. Malamig. Ayan. Ito yung heater namin. Pag binuhay ko yan, magsisindi to. Ayan. Makikita nyo may apoy dyan sa loob niyan. Hindi ko lang makita. Bali may ano sa tubig nito. Dito dumadaan yung tubig na papunta sa mga ganito. Yan. Ito na nagpapainit ng bahay. Itong bakal na to. Medyo malamig ngayon kaya binuhay ko muna. Si Mrs. wala. Nagpapaano siya? Nagpapa-pedicure. Tsaka manicure. Diba? Etong si Posty lang kasama ko dito. Tsaka yung dalawang bata. Yung dalawang bata nagpo-post ng kanilang mga pambenta. Hindi ko alam kung isasarado ko ba to kasi may mga sinampay sa labas. Mamaya na lang. Pero kailangan ko yata isarado kasi malamig. Yan, meron din dito. Ayan mga nagpapainit ng bahay namin. Diba? Nialamig ka na? Ha? Punta tayo sa dalawa. Sasarado ko lang to. Okay na ba? Hindi pa pala. Ayun. Papakita ko sa inyo kung paano pinopost ni Kuya nung ano kong panganay yung binibenta namin online. Makabenta na ulit ako. 48 euros na yung darating sa aking pera. Ang problema, hindi pa nadating. Ayan na. Kaya ang ginagawa niya. Pipicturean niya. And ipapost niya dun sa application na nagbebenta ng ganito. Ng mga vintage na gamit. Ng mga used na gamit. Second hand. Yan, Levi's oh. Tinutulungan mo si Kuya? Tinutulungan siya ni Basti. Ano yan, mga bago na? Ano yan, bondage? Ano mo yun? Sa'yo yan? Kay Basti pala yun pang benta niya Siya ang taga-tiklop Ay, punta na tayo doon. Hayaan nating gumawa ng pera ang dalawang bata, di ba? So, kahapon, ang dami kong nilutong tuyong isda. Dahil balak ko nga tuyo, gourmet. Di ba? Ang problema wala kaming grapon. Kaya nakita ko to. Pero may laman siyang canela. Ang tawag dito? Canela. At ayun, ilalagay ko siya sa plastic na lang muna. Tapos dito ilalagay yung tuyong gourmet na gagawin ko. Papakulo ako ng olive oil. Tsaka suka. Ayun. Tanggalin ko muna to. So ayun, habang nagagayat ako ng carrots at bawang. Ayan. Papainit na ako ng maliit na lalagyanan ng kaldero. At simulan ko ng pakulo ng olive oil. Nakita ko medyo madami. Pero mamurahin lang naman itong olive oil. Hindi naman ito yung mga talagang pure na mamahalin. Ayan, ilalagay ko. So, mamaya lagyan ko ng suka, di ba? Balak nyo ilagay carrots, bawang, tsaka caperi. Hindi ko alam kung parang bigkasin to sa Tagalog. Caperi. Dito. Ayan. Wala kasi akong olives Sarap sana kung may olives. Para maiba naman, di ba? Ang problema, wala akong sili. Ayun ang problema. Ayun, nakakita ko ng isang sili pero green. Pero okay na yan. Yan lalagay ko. Para may ekstrang anghang, di ba? At isa lang na bawang yung gagawin ko para
Hindi naman masyadong lasang-lasang bawang. Pupunta na tayo sa pinakamatrabahong parte. Ang pagtatanggal ng kaliskis. Buti ang daling matanggal na. Tanggal natin ang buntot. Ang ulo. Ayan. Okay na yan. Yung iba kasi tinatanggal yung tinik. Sa akin mas okay lang yan. Malambot naman, di ba? Sinalang ko na yung carrots, bawang at caprese at sili. Yung nakita kong isang sili. Ayan. Uy! Lumabas pa. Kuhanin natin yan. Nag-one test na rin ako. Para mas malinis. Nalimutan kong ilagay kanina eh. Ayun. Lalagay ko na siya dito. Sa garapon, napakulan ko na rin yan. May moist pa ng konti. Yan o. Di ba? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Medyo malaking lalagyan. Hindi pwedeng pambenta. Dapat maliit lang yung lalagyan pag pambenta, di ba? Ilan na yan? 2, 4, 5. Daming laman nito. Ayaw niyang pumila. Yan, okay na. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yun, di ba? Okay na okay. Tapos lalagyan natin yung sili na pinukulan ko sa mantika, sa olive oil. Yan, sili. Carrots. Siyempre, bawang. Pasarap. Bawang. At last, ang caprese. And, ayun. Lalagyan ko na ng mantika yan. Ayun, okay na. Diba? Nalagay ko na yung kumukulong mantika na may suka dito sa aking grapon. Pero yung grapon, pinakuloan ko yan, ha? Yan. Hindi ko na lang pinakita. Alam niya naman. Marami sa ating mga expert, di ba? Sa ating mga Pilipino. Kaya mas maganda yung inyo-inyo na lang yung trabaho. Yung final na lang ang pakita, di ba? Yan, nilagyan ko ng sili, bawang, caprese. Hindi ko lang kung paano i-pronounce yun. At sili, isang pirasong sili. So, ready na, di ba? Hindi na kami magluluto palagi kung gusto makatikim ng tuyo. At meron na, tuyong isda. So, pwedeng pambenta na yan, no? Dapat pala pinapatikman ko yung ibang mga Pilipino para pag nagustuhan. Kaching! Pera, di ba? At maghahanap ako ng maluluto dito. Dito ko na rin tatapusin yung vlog namin yung araw na to. At sana nag-enjoy kayo. Keep safe palagi. Ayun, God bless sa inyo. Mag-aaral na lang ako. Yung giniling na may patatas at carrots. Ano pa? Basta. Let's go. Ciao.